Magandang umaga po. Umaga pa ba? Hapon na pala. Magandang hapon po sa inyong lahat at pag-usapan po natin ito. Ano ba talaga yung kwento sa gitna ni Harry Roque at saka ni Ramil Madriaga? Ngayon, nabasa ko po yung sagot ni Harry Roque sa akusasyon ni Atty. Raymond Palad na patungkol kay Madriaga. Ito yung na ikikwento ko sa inyo, ito po isang mga mga sitwasyon na kung saan ang abogado ay kuminsan, pag hindi mo sinuri ng husto yung client mo maraming ikikwento sa iyo, laban sa kung ano-ano. Siyempre sa karanasan ko na bilang isang naging trial lawyer, hindi po ako naniniwala sa lahat ng kwento ng kliyente ko. Ito naman makikita natin na si Attorney Palad, nagsalita siya sa harap ng programa na The Spokes ni Attorney Barry Gutierrez at saka ni Attorney Trixie Cruz Angeles na aking kaibigan. Ang pinag-usapan nila doon, in-interview si Raymond Palad, sinabi ni Attorney Raymond Palad na kaya pala daw nakasuhan si Ramil Madriaga ng kidnapping, yung bagong kidnapping, kung saan yung magkakapatid na Lu na Chinese ang kinidnap. So kinasuhan siya ng kidnapping nung dalawang Chinese na bata pa. Ngayon, ang tanong na lang dyan ay kung may katotohanan ba yung kaso laban kay Ramil Madriaga o hindi, o walang katotohanan. Yan tanong dyan. Pero pag tinanong mo si Harry Roque, marami siya, maniniwala ka rin sa kanyang kwento kung titingnan mo, mag-judge ka sa kanyang pagkikwento at mag-judge ka rin kay Attorney Raymond Palad. Ang napakinggan ko lang ito ay kung si Atty. Raymond Palad naman yung masyado siyang naniniwala sa kanyang client. At si Ramil Madriaga naman, ganito, kung pareho sila dati ni Harry Roque, pareho silang Maka Duterte, hindi ba natural lamang sa kung magkapareha na parehong kampo kung pareho silang Maka Duterte, ay syempre ay magpapaalam muna si Harry Roque kay Sara kung kakasuhan niyang isang kakampi na kagaya ni Raymond Palad. Pero the fact remains na hindi nagpaalam si Harry Roque kay Sara Duterte. O sabi, kakasuhan ko itong kasama natin. Kasi may tinuro ng biktima sa kidnapping na siya ay kasama. Ang katotohanan po kasi ganito, ang pinsang buo ni Ramil Madriaga na si Rosendo Madriaga ay hinuli ng anti-kidnapping group ng PNP. Tapos bago magkahulihan, may barilan na nangyari, may namatay, 2 doon sa grupo na kasama ng Madriaga group. So ngayon, base na sa mga pangyayari na yan na may namatay bago nagkahulihan, nahuli sila ng pulis dun sa Cainta, Rizal, ay ibig sabihin, mas naniniwala ako na totoo nga na may kasong kidnapping at totoo namang may kidnapping nangyari. Ang tanong na lang natin, sino ba talaga nangingidnap? Pero yung kasong yan ay nakabinbin pa ngayon sa Manila Regional Trial Court. At ang kumaso laban kay Rosendo Madriaga, pati iba pa, ay ang private prosecutor, ang abogado ngayon ng dalawang Chinese. Yung dalawang Chinese ay establisado naman na sila ay kinidnap halos, parang tinuturo, ang kumidnap sa kanila ay mismo yung mga security VIP escorts nila. So, sino yung mga security VIP escorts? Si Ramil Madriaga po ay isang fly-by-night ang negosyo. Ayon sa report, hindi ko sinasabi na yun talaga, pero what it appears in the reports na siya ay nagdinegosyo ng provide ng mga
security guards na VIP escorts. At siya nag-provide ng VIP escort sa dalawang Chinese na kidnap. Kumbaga, ang akusasyon laban sa kanila ni Ramil Madriaga, sarili nilang bantay, sila lakay nila. Kumbaga, sila nagbibigay ng VIP security sa dalawang Chinese businessmen taga-Tondo, ay sila rin ang nagkidnap. Yan po ang akusasyon ng biktima. At nagkataon ng biktima, ang ay kanilang abogado na kinuha ay si Harry Roque, yung law firm ni Harry Roque. So ngayon, pag pakinggan mong kwento ni Harry Roque, wala naman ako magagawa. Talagang tinuro siya positively ng mga client ko na nakidnap. So ngayon, ang punto ko, nagtatanong ko kanina, ang salita naman ni Ramil Madriaga, dinamay daw siya ni Harry Roque sa kasong kidnapping sapagkat tumutulong daw si Ramil Madriaga doon sa mga farmers kuno sa Maribeles, Bataan, na inagawan naman ng lupa ni Harry Roque. So, yan ang nagmamadel. Ngayon, kung totoo naman ang representasyon ni Madriaga na siya ay makasara, at alam naman natin na si Harry Roque ay maka-Duterte, hindi ba kung gustong kasuhan ni Harry Roque si Ramil, kasi kung kasama talaga siya ni Sara, magpapaalam si Harry Roque kay Sara o di kay Digong. O, pwede ko bang kasuhan ito? Kidnapper pala itong kasama natin eh. Parang gano'n na nangyari. So ngayon, lumalabas na hindi din talaga totoo itong si Madriaga naman. Ang ginawa naman niya ay gumawa ng matagal na nangyari, ito 2022 pa kuno nangyari yung pag-deliver ng confidential funds, ay kung paniwalaan mo siya. Pero bakit ngayon November na siya lumabas? Lumabas siya ngayong November kasi po, naaalala ninyo, ay nabasura na ang impeachment na naman kay Sara. Bubuhayin nila ulit. So, alam ng mga napag-aralan ng mga abogado na laban kay Sara na ang kanilang aligasyon sa kwento ng kaso ay hanggang may regis piatos lamang ang confidential fund. Wala silang ebidensya o kwento kung paano nila i-conclude, paano patunayan na napunta sa bulsa ni Sara ang pera. So, pumasok ito ngayon si Ramil Madriaga, at ayon naman sa mga, ito lang mga matalinong inferences, matalinong logic ni Attorney Salvador Paulo Panelo, anak ni Sal Panelo, ay si Trillanes ang nakikita nila na nagsimula sa kay Madriaga. So ang ginagawa ni Trillanes, kasi sanay ito kagaya kay Bicoy, na-convict si Bicoy ng perjury. Si Bicoy, maalala mo na nagsalita noon, ginamit ni Trillanes. So, ang nangyari, nakuryente pa rito ang IBP. Kasi ang IBP, sinuportahan si Bicoy. Yung napatunayan ng korte na nagsisinungaling. So, nakakulong siya ngayon sa sala na perjury. So anyway, pakinggan natin ngayon ang salita ni Harry Roque mula sa kung saan man siya, sa Austria at siya ngayon. Hindi ko alam kung saan siya ngayon. Pero at least ang live lang niya ang ating analisahin. I-play natin ang sagot ni Kwan. Naging importante itong kwento ngayon kasi si Madriaga ang ginagawang pinaka-main witness na ngayon ng mga nagreklamo ng impeachment laban kay Sara. So napakahalaga po ito. Kaya pakinggan natin po. Ito po. Nakakalipas ay Ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, 2 araw ng Marso.
At ngayong araw pong ito ay ilang oras pa lang nakakalipas ay nag-rule na po, nagdesisyon ang Committee on Justice ng Kamara de Representante na 2 sa 4 na impeachment complaint ni laban kay VP Sara ay sufficient in form. Ang susunod na po dyan ay ang botohan kung ito ay sufficient in substance. At ang makikita po natin dyan ay ang mga kasinungalingan laban kay VP Sara na nagnanais na siya ay matanggal sa pwesto dahil ang plano ng Marcos Forever tanggalin talaga si Inday Sara bilang kandidato sa 2028 sa pamamagitan ng paninira sa kanya. At sabi nga ng isang confidential informant, itong si Boying Remulla ay talagang pinuntahan ng mag-asawang Marcos at sinabi na italaga niyo ako bilang isang ombudsman at ako magpapakulong kay Inday Sara Duterte. Uulitin ko po ang nauna ko ng naging legal na opinion na hindi naman nila po pwedeng patanggal si Inday Sara Duterte habang siya ay nakaupo bilang Vice President. Siya po ay isang impeachable officer at therefore hindi siya po pwedeng kasuhan ng kriminal na merong pagkakaparusa na kasama pagtatanggal sa pwesto na hindi muna mai-impeach. Yan po ang importansya ng impeachment. Kinakailangan munang tanggalin siya sa pwesto bago siya makasuhan at ang nais ng administrasyon pag siya ay nakasuhan, madali ang conviction na merong parusa na perpetual disqualification from office. Yung mga nababalita po na haka-haka na po pwedeng pag siya ay natanggal sa impeachment at siya ay mapapatawan din ng parusa ng perpetual disqualification from office, wala po akong nalalaman na ganyang provision. Dahil ang perpetual disqualification from office po ay kapag ikaw ay na-convict sa isang criminal case. At yan po ay isang subsidiary penalty na kinakailangan pinapataw ng hukuman. Sa tingin ko po, wala... Anyway, teka muna. Dapat hindi ito yung ipi-play ko eh. Nagkwento lang si ang kukunin ko na kwento ni Harry Roque ay yung pinakahuli niyang live tungkol sa kay Madriaga. Ito, nagkamali ako ng pasok. Ito. Ito. Sandali na lang. Okay, Mr. Harry Roque. We shall listen unto him as to what is really the truth about it. Okay I'm not Alam saying, po sa inyong lahat. hindi ako nasasabi na naniwala Sinasinungalingan ako ko kay po, Roque. sinabi ng abogado ni Pero pakinggan Ramil lang natin. Madriaga, na itong si Atty. Palad, At analisahin natin kung sino sa kanila nasasabi na totoo. Pero mas na malamang naniniwala ako kay Harry Roque. na ako daw po ay naghihinanakit lamang kay Ramil Madriaga dahil tinulungan niya ang ilang mga magsasaka dun sa lupa na di umano ay ako ay nagbiktima ako ng mga land grabbing. Well, for the record po napakatagal na pong sinasabi niya Ramil Madriaga na tumutulong siya sa mga magsasaka na biktima ng land grabbing. Hanggang ngayon po, walang kahit anong kaso na sinampalaban sa akin for land grabbing. Meron pong So, isang according to Harry Roque, hanggang ngayon wala pa siyang natanggap na kaso. So, naniniwala ba ko dyan? Maniniwala po ako. Kasi wala naman akong alam. Kapag nagsalita po kasi ang tao sa pagtanggi, mas maniwala ka sa pagtanggi. Kagaya pag pinag-usapan ay kung napadalhan ka ba o hindi. Well, kapag tumanggi siya, di ba, pinadala kita ng sulat Pag tinanggi ko, nasa batas ng ebidensya na ang titignan ng mabigat na katotohanan ay ang nagsasabi na nagtatanggi kung tinanggap o hindi. So ito, ang usapin, may kinaso ba si Ramil Madriaga laban kay Harry Roque patungkol sa lupa? Yan ang tanong. Pero tinatanggi niya hanggang ngayon. kaso, isang abogado ng dating abogado rin ni Madriaga dito sa kidnapping case na napalitan na si Atty. Villanueva, nagdemanda po siya So yan pala, yung dating abogado ni Ramil Madriaga ay malamang iyon ang katulong ni Ramil Madriaga. Doon sa, ang abogado dati ni Ramil Madriaga na si Atty. Villanueva ay isa ron sa mga nagsasabi na nag-land grab si Atty. Harry Roque. At base sa kwento ni Harry Roque, yung dating abogado na si Atty. Villanueva ay nagsampa ng kaso laban kay Harry Roque.
sa patungkol sa lupa. At ang kaso ay binenta niya pala doon tapos parang kung binawi later. So natalo yung abogado dati ni ni Madriaga. So pakinggan po natin. At kung ganon, hindi malamang nagsasabi ng talagang sinungaling si Ramil Madriaga. Sa DARAP, no, para mapawalang bisa yung deed of sale na pinirmahan niya. So ibig sabihin, si Attorney Villanueva, isa sa mga presumably na mga may-ari ang lupa doon na nagreklamo Doon na sa land grab ay kumpanya nagbenta na bumili pala ng ng kanyang lupa niya. lupa. Pero pumasok siya sa DARAB, parang yung contention niya, yung argumento niya na hindi daw niya naibenta o hindi maayos sa pagkabenta, kaya kumasok siya. Pero sabi na Harry Roque ay natalo, na-dismiss ang lupa na kaso. Na-dismiss na po yung kaso yun. So bukod po dito sa kaso na may nagreklamo na hindi raw niya binenta ang lupa, na na-dismiss na ang kaso, wala na pong ibang kahit anong kasong land grabbing na nasampa laban sa akin. Kasi nungalingan po na ako ay naghihinanakit dahil doon sa tinulungan niyang mga magsasaka na di umano ay biniktima ko ng land grabbing. Wala pong kahit anong reklamo for land grabbing ngayon laban sa akin bukod sa Pyra Lucas ito sabi ni Harry Roque, wala pang naisampang kaso laban sa kanya. Kaya hindi ko alam kung saan nanggagaling yung reklamo kasi tinutulungan din ni Ma'am Pyra Lucas, kaibigan ko, yung mga tao na tinutulungan din ni Ramil Madriaga. At nagkataon na hindi naman ako naniniwala. Nung una, panahon ng bagong eleksyon, isiniwalat ko rin ito. Ang pinalabas ko ng istorya na kinasuhan si Harry Roque pero hindi na maplato. Kasama yung misis ni Harry Roque doon sa kaso ngayon sa pang-agaw daw ng lupa para sa gagawing pugo. Wala naman tayong ebidensya pero sinasabi lang na noon na para gagawin daw na pugo. Pero lumalabas ngayon na mas totoo si Harry Roque kasi unang-una hindi naman nakuha ang lupa sa kanila. Kasi kung nagkasinungaling si Harry Roque, matagal nang nabawi ang lupa. Pero may sitwasyon din na hindi lang siguro marunong ang mga abogado magsampa ng kaso kaya natalo sila laban kay Harry Roque. ang kaso na na-dismiss na po ng Department of Agriculture, Agrarian Reform. Bukod pa po dyan, pangalawa, hindi po totoo na ako'y naghihinanakit lang kaya sinampahan siya ng kidnapping case. Yan. Nasampahan po siya ng kidnapping dahil sabi nung dalawa. Usapan natin kidnapping kasi malaking dagok o malaking issue ito para kay Madriaga yung kidnapping case laban sa kanya. Kasi kung kidnapper siya, sino maniniwala sa kidnapper? Gagamitin pa naman siyang ebidensya ng mga grupo nila ni Atty. Ligutan sa naipatunayan nila na nilustay ni Sara ang pera sa confidential fund at mapapatunayan daw nila sa pamamagitan ni Madriaga. Ano ba yun? Atty. Ligutan para hindi ka kaabogado. Tinitingnan nyo maging fair naman kayo. Tingnan nyo sana yung mga sinasabi ng testigo nyo kung paniwalaan ba o hindi. May basic law naman tayo. Hindi ko mo na sa UP ka nag-aral ay iba yung interpretasyon mo ng batas ng ebidensya. Ako sa pamantasan ng Luzon na Manila nag-aral ng College of Law ko, sa law school ko, ang law school ko ay PLM College of Law, ay ganon din tinuturo sa amin na batas ng ebidensya. Pare-pareho lang batas na pinag-aralan natin. Bakit nagkakaiba kung taga-UP ang mag-interpret? Magkaiba din sa akin na taga-PLM ni gumraduate. Dapat isa-isa lang ang ating interpretasyon sana kung maaari sa mga batas para hindi tayo magkagulo-gulo. Kagaya ng interpretasyon, ang issue dito ngayon, maniwala ka ba kay Madriaga o hindi? Ako, binasa ko ng tudo ang affidavit na ginawa ni Atty. Raymond Palad. Sorry to say, Atty. Raymond Palad, the affidavit that you wrote is a product of a mediocre lawyer. Pasensya na po. Tapos ikaw naman, Atty. Ligutan, mediocre ang pagkagawa ng affidavit, bakit ka maniniwala doon? Sayang, hiniya mo pa ang University of the Philippines. Lecturer ka pa naman dyan sa UP. Sayang. Tapos kami na mga taxpayer, nagbibigay kami ng pera para ibigay ang budget sa UP. Tapos ganun lang gagawin ninyo. Hindi po kayo nagkaiba sa PMA na mga sundalo natin pinag-aaral dyan. Tapos mangungurakot lang mga sundalo na mga opisyal.
Parang gano'n ang ginagawa niyo eh. So hindi kayo nagkakaiba. Tapos mas malaki pong kasalanan niyo, Attorney Ligutan, kasi ang pag-aaral po ng batas ay pasensya na sa mga ibang hindi abogado. Mas mataas kasi ang uri ng level ng pinag-aralan. Hindi ko sabihin na matalino, ng pinag-aralan o edukasyon ng mga gumraduate sa pagka-abogasiya. At lalo na yung nakapasa sa bar exam. So, with that, as it may, you should be showing to the public to whom you owe your profession kasi nag-aral ka ay pera ng pamahalaan, pera ng bayan yung pinag-tuition mo sa UP, ay dapat babayaran mo, tutumbasan mo ng katotohanan para sa katarungan ang trabaho mo, Attorney Ligutan. What I'm worried for you, kasama ka ni Palsis at saka ni Dino De Leon. Puro mga mediocre na mga affidavit pinaniwalaan nyo. Affidavit na walang detalye. Affidavit ni Madriaga na walang detalye. Affidavit na Madriaga na wala man lang kagaya sa mga Marines, may mga litrato. Paniwalaan ninyo. Hindi po yung pinaniwalaan. As a rule, Benmar Huerte, I want to teach you a lesson. As a rule, ang lahat po ng affidavit ay hearsay. Pero merong exception. Ang exception number 1 is kung masubject na sa cross-examination. Tapos kung pumasa sa cross-examination, yan ay hindi na sa hearsay. Tapos sa mga uri ng affidavit, may mga proseso o proceedings kung tinatawag namin sa summary proceedings, kahit affidavit ay sapat na tatanggapin na ebidensya, basta lamang mapatunayan from the very beginning, ma-verify na ang nagsalita sa affidavit o nagsasalaysay ay nagsasalaysay mula sa kanyang personal na nakita, personal na narinig, personal na nabasa. Ganun po yun ang dapat. Pero paano gagawin yan? It's a matter of, actually, dahil sa summary proceedings lang, maiksian ang labanan, ay hindi na masyadong busisi ang ating proseso kung alamin kung ano ba talagang totoo o hindi, kasi mabilisan at ang involved dyan ay maliit ang pera lang. So, pinapalagay sa batas natin kung ang involved ay mawawalan ka ng kunting pera lang, mga 100,000, 200,000 o 1 million, ay okay na. Total, kunti lang naman kasi kasama naman sa sistema ng hudikatura ay kailangan may sistema. So, sugal ng hudikatura yan ang sistema. Kung minsan, kukuha tayo ng sitwasyon na ang mga affidavit ay hindi pala totoo ng salita. So, maraming ganun. Dito pakinggan po natin ulit si Harry Roque. Ay sinasabi niya lang ay hindi totoo yung kinikwento ni Madriaga sapagkat yung kaso na sinampa ng kasama niya na dating abogado rin ni Madriaga na si Atty. Villanueva ay nabasura na. Ngayon, papasok itong bagong abogado ni Madriaga na si Atty. Raymond Palad ay nagkikwento na ganun ang kwento din. Pero we should, lalo na pag ang kaharap ninyo ay abogado, kapwa niyo abogado, dapat be careful kayo sa inyong nakukuhang facts. Hindi lahat ng kliyente po nagsasabi na totoo. Ang binatilyong Chino na kinidnap sila ni Ramil Madriaga at kanyang mga kasamahan. Hindi po yan imbento. Sila po ay mahigit 10 araw na kinidnap at na-release lamang matapos na magbayad ng ransom ang mga magulang. At hindi lang po yan, matapos po na mapatay ang 2 pinaghihinalaang kidnapping sa isang barilan, matapos mangyari yung pagbayad ng ransom. So hindi po hinanakit ang dahilan kung bakit siya nakasuhan. Sinabi po ng mga biktima na isa siya sa mga nang-kidnap at sabi nga ng anti-kidnapping group, siya po ang pinuno ng notorious na Madriaga criminal. So ang issue dito, Ramil Madriaga, bago ka magsalita na sabihin mo inosente ka, ang katotohanan po ay tinuro ka pala ng biktima na ikaw ang pinuno ng nagkidnap. Sino ba nagkidnap sa mga ito? Identified po na ang kidnap sa kanila ay mga sariling gwardya nila. Ang sariling gwardya nila ay
yung security agency ni Ramil Madriaga ang nagbigay. So, ibig sabihin, meron pala ditong bantay sa lakay na sistema na ginawa ni Ramil Madriaga, kung totoo man yan. Criminal Syndicate Group. Pangatlo po, bagamat hindi pa po sentensyado itong si Madriaga para dito sa 2 counts of kidnapping, nauna na po siyang nagkaroon ng sentensya ng kamatayan para din sa kidnapping. Hindi lang po natuloy ang kanyang pagpatay bilang parusa dahil siguro po binigyan siya ng second chance ng ating Korte Suprema on automatic review. Sabi daw po ng Korte Suprema, hindi rin po napatunayan beyond a reasonable doubt ang kanyang pagkakasala. Pero siya po nung minsan ay nasentansya na ng kamatayan para nga sa kidnapping. Bukod pa po dyan, sinampahan din niya ng kaso ng extortion, robbery ni dating Governor Chavit Singson. At ang pinaka-importante po, bagamat hindi pa siya sentensyado dito sa kaso na hinahawakan namin, ay siya po ay pinagkaitan na ng bail. Ibig sabihin po, pinagkaitan siya na magkaroon ng panandaliang kalayaan dahil po malakas ang ebidensya laban sa kanya. Ito po ang nagsasabi na ako'y land grabber. Ito po ang nagsasabi na siya daw po ay bagman ni BP Sara. Siya po ay nakakulong dahil siya po ay akusado sa 2 counts of kidnapping matapos na minsan ay siya ay nasentensyahan na ng kamatayan para po sa kidnapping, for kidnapping din, at siya rin po ay nasampahan na ng kaso for extortion robbery ni dating Governor Chavit Singson. Nakapagtataka nga po kung bakit ginagamit pa ang si Madriaga pala, kinasuhan din pala ni Manong Chavit. Ano kayang kaso? Na alam naman natin ay kaduda-duda ang kredibilidad para batuhin ng putik si Vice President at batuhin ng putik ako. Uulitin ko po, kung meron nagrereklamo sa akin for land grabbing, magdemanda po sila. Hindi po pwede na paulit-ulit lang ng mga public statements sa mga abogado ni Madriaga at si Madriaga mismo ang magsasabi na ako pa po ay gumawa ng krimen. Mampay, kumaso na kayo na maayos. Sa totoo lang, pwede ko kayong tulungan dyan. Basahin ko, alamin ko lahat ang katotohanan. Kung talagang nagkamali si Harry Roque, kasuhan natin. Ganun ho, kasimple lang yan. Pero kung talaga na, maawa ka naman sa mga tao na kinuna ng lupa, kung talagang totoo. Pero sino ba itong Atty. Villanueva na kumaso na natalo, kinasuhan si Harry Roque, pero talo din siya. Hindi ko na nga alam po sila pinapansin dahil hindi naman kapanipaniwala itong si Madriaga. Pero nakalulungkot po kapag ang mga kapwa-abogado pa magsasabi ng mga ganyang paratang na wala naman pong ebidensya dahil ang trabaho ng mga abogado, hindi magparatang sa publiko kung hindi maghain ng kaso kung meron ng ebidensya. Nasaan ang kahit anong dokumentong napirmahan ko na ako ay nag-land grabbing. Hanggang ngayon po, wala. Wala po yung pagkakaiba dun sa sinasabi nilang kaso ko na syndicated human trafficking na hanggang ngayon po, wala naman po nagrereklamo. Sa totoo lang, sa syndicated trafficking, politika ang nangyari dyan kung bakit nakasuhan si Harry Roque. In all fairness, in all honesty, nakita ko ang akusasyon laban sa kanya. Ang tanging ebidensya lamang para sabihin na kasama sa trafficking si Harry Roque ay yung nag-abogado siya kay Cassandra Leong. At siya ay pumunta sa PAGCOR, inalalayan bilang abogado si Cassandra Leong para pag magbabayad sa babayaran nila sa Pugo fee. So yan lang. Kung ako tanungin mo, wala pa kung sapat na kita na ebidensya para sabihin na kasama siya sa trafficking. Pangalawa, siguro, tiningnan nila yung may gwapo doon na tingin ko boyfriend ni Harry Roque. Yung taga Bohol. Anong pangalan ng taga Bohol? Pero hindi rin po, bakit hindi naman kinasuhan yung gwapo na nag-aral ng pagkapiloto sa Pampanga? Taga Bohol yun. Anak ng barangay chairman at chairwoman na nakausap ni Harry Roque nung nangangampanya si Harry Roque sa Tagbilaran, Bohol. So, nakalimutan kong pangalan nung gwapong bata. Tapos, yun lang ang isa pang ebidensya na nag-connect sa kanya doon sa South, anong pangalan nung ni Cassandra Leong. So, yung mga
ebidensya na yun ay hindi po sapat para sabihin na si Harry Roque ay guilty o malamang guilty sa trafficking. Kaya Mang Pai ay ang problema dito is natunghayan ko rin ito. Pero as of now, ano ba talaga meron kayo diyan? At tinutulugan mo yan. Hindi naman ako maniwala na wala ring walang kalaban-laban yung mga tinutulugan mo, Mampay. Ano ba basahin ko yung sinasabi mo? The famous land, mahirap po magsalita, the famous land grabber ng Bataan. Mahirap po. Kailangan kasuhan natin. May ebidensya ba? Sabi mo, pumalpak ang script mo kay Madriaga, ikaw ang gumawa ng ay, hindi po. Pasensya na, Ma'am Pyra Lucas. I beg to disagree with you. I am more inclined to help the Dutertes than the BBM na tinutulungan mo. So ngayon, ang kagaya sinasabi niyo kung anong resibo, bakit nakakulong si Ramil Madriaga kung totoo siya? Di ba? Ganun lang ho, kasimple lang yan. At kung totoo, bakit sino yung Attorney Villanueva na yon na binabanggit ni Harry Roque na kumasok kay Harry Roque at natalo tungkol sa lupa dyan. Di ba? Yung kwento na pugo sa pera galing sa drugs, anong resibo mo para magagaling sa drugs? Ang pera, galing sa pugo. Wala ka namang ebidensya, Ma'am Pyra. Iwasan natin magsalita ng mga generalization na sweeping statements na wala tayong ebidensya. Kaya pakiusap ko sa iyo, magiging magiging fair ka, magiging malumanay ka, titingnan mo lahat ng ebidensya. And with this, I will help you kung talaga makikita ko na tama yung mga papel mo dyan. Dapat maganda ang pagkagawa ng kaso, hindi yung bara-bara pagkagawa. Kasi kung matagal na kayong lumalaban dyan at kinakalaban niyo si Roque at kung hindi pa nakuha kay Harry Roque ang mga lupa, ibig po sabihin may depekto sa mga kasama mo sa pinaglalaban ninyo. Okay? Ganun lamang po. For sa ngayon, sorry to say, si Madriaga po, kung ang pag-usapan ay si Sara Duterte, wala po siya. Zero po. Unang-una, sa affidavit pa lang, Mampay, wala ng detalye, kulang-kulang detalye. Pangalawa, kumukontra-kontra yung detalye niya laban sa isang detalye na binanggit. Kagaya niya, sasabihin niya, gusto mo ipalabas na natin ngayon, analysein na natin ngayon, pero mukhang mapahaba tayo ng palabas dito. Pero at least, may tanong, sabi mo, uwi ka na akla. Alam mo, Mapay, may sitwasyon ang kada tao. Hindi natin masisisi kung ako tanungin nyo, o maraming kasalanan din yan si Roque sa bayan. Kaya lang, sa panahon sa kwentong ito, ay biktima po siya ng political persecution. Unang-una, sinasabi ko na inuulit ko na walang ebidensya laban sa kanya sa trafficking. Bakit kinasuhan siya? At bakit pumayag naman ang korte? Ang korte kasi po, ganito po ang relasyon ng korte at saka piskal. Ang pumasok laban kay Roque ay mga piskal na inutusan ni BBM. So, hindi ka na ngayon makapag-expect na tama yung kaso laban kay Roque kasi kargado na ng politika. So, alam naman nila si Roque Duterte. So, alam naman natin na lahat na inaaway nila mga Duterte. Biniblame nila kahit itong huling 18 Marines na lang eh. Akalain po magsasalita pa na may isang bag pa doon kay Duterte time pa wala namang balita sa panahon ni Duterte. Magiging fair lang kayo ay mananalo kayo. Pero kung ganun, Mampay, I'm sorry, I cannot believe in your assertions. Puro lang assertions ang sa'yo, wala ka namang ebidensyang hawak yan. Ang nangyari ito kay Roque ay mangyayari din to sa iba. Nagkataon na hindi ka kinakasuhan at siya'y kinakasuhan. But ngayon, ang kanya lang, ang pamamaraan niya ay ayaw niya na humarap sa kaso ng dahil lang dyan para tapos. Ang feeling niya kasi nito, hindi ko rin siya masisisi. Baka may iba pang idadagdag na kaso, kargahan ng kargahan. Kasi gano'n naman ang laro sa ating bayan eh. Kung sino ang nasa taas, siya ang nanamantala. Di ba? Panahon ni Duterte, siya rin nagsasamantala. O panahon ni Bumbong ngayon, pero mas masama ng dihamak. May pagnanakaw pa.
Tapos, sa totoo lang, dito sa usapin ng kasong, ulitin ko lang sa kasong trafficking, wala po siyang kaso. Wala, kulang na kulang ang ebidensya. Ngayon, kung ang usapin naman kay Madriaga, kung totoo ba si Madriaga laban kay Sara o hindi, I'm sorry to say, I cannot believe in the assertions of Madriaga. Sobrang daming mga loophole. Sobrang dami na mga butas. Kaya pakinggan na lang natin si Roque, pagbigyan na natin, total, kawawa naman, nasa ibang bansa. Na nabiktima ko sila ng human trafficking. Nakapagtataka po kung bakit nga ako'y nasampahan ng kaso na walang piyansa, na wala naman nagrereklamo laban sa akin. Tama. So again po, wag po tayo magpapalinlang. Kinakailangan po ang ebidensya para mapaniwalaan ay kapani-paniwala at dapat nanggagaling din sa mga taong dapat na paniwalaan. Hindi gaya sa tao na gaya ni Ramil Madriaga. Yun lang po, at ako po ay naniniwala na habang nandyan po ang ating Panginoon, hindi niya papayagan ang mga kasinungalingan na matanggap ng taong bayan. Wala pong pagkakasala na ginawa si Inday Sara Duterte. Ang pagkakaalam ko po, hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Ako pa po ang nagsabi sa kanya nung tinanong niya kung sino ba itong Ramil Madriaga na nagbabanta sa buhay niya at sa buhay ko. Ang sinabi ko nga po, yan po ay napakulong namin dahil siya po ay akusado ko sa kasong kidnapping. Ako pa po ang nagsabi kay VP Sara kung sino si Ramil Madriaga, hindi po niya kakilala yan ni minsan. Bagamat itong Ramil Madriaga, doon po sa preliminary investigation ay palagi na nag-name drop. Nine-name drop si VP Inday Sara. Ang iniisip ko nga po ng mga panahon noon, ang kapal naman itong mapang ito. Akala niya pati ako na personal na kakilala ni Inday Sara, mabobola niya na siya ay malapit kay Inday Sara Duterte. Siyempre, hindi ko na kinakailangang tanungin si Inday Sara Duterte kung kakilala siya dahil ang tanging prueba lang naman niya ay mga larawan sa panahon na nagkaroon ng oath-taking si VP Sara. Okay, sa pag-oath-taking ni VP Sara, nagsalita dyan yung isang events organizer na si Miss Magdaye. Hindi imbitado sa oath-taking ceremony sa Davao City ni Sara Duterte. Hindi inimbitado ito si Madriaga. Ang inimbitahan, dumating ito si Madriaga, may bit-bit na pasubali na siya ay pinapunta ni Attorney Ryan Kilala. Kasi si Ryan Kilala, kaklase ata ni Inday Sara sa San Sebastian College of Law. So, si Ryan kilala sa time na yun, nasa ombudsman siya. Nagtatrabaho. So, with that, yan ang explanation kung bakit may litrato si Ramil Madriaga na katabi si Inday Sara. Kasi sa panahon na yon, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw, ang ginawa ni Sara pagkatapos niya magmanumpa bilang vice presidente ay ang ginawa niya, nagpa-picture siya sa lahat ng tao. Wala eh. Kakapagod niya yan, di ba? Pa-picture ka. Isa sa nagpa-picture doon ay si Ramil Madriaga. Kaya yan ang dahilan kung bakit may litrato sila. So, ngayon, be that as it may, very, very clear po ngayon na wala talagang ebidensya si Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte. Ngayon, ang isa pang napansin ko sa affidavit niya, sinabi niya na tinawag daw siya. Ang sabi kasi ni Attorney Ligutan na mga abogado ng mga sa impeachment, yung Mary Grace Piatos nila ng resibo, inamin niya na wala silang kwento kung paano nangyari na sabihin nila na napunta sa bulsa ni Sara. So sabi niya, ito si Ramil Madriaga daw ang dudugtong mula doon kay Colonel Nolasco at Colonel La Chica. Si Ramil Madriaga ng dudugtong. Tapos kung titingnan mo, anong dinugtong ni Ramil Madriaga, natanggap daw niya mula kay Colonel Raymond Dante La Chica yung pera at pinadeliver. Una, pinadeliver daw sa kanya doon sa mayor ng Laguna is 33 to 35 billion pesos sa duffel bag. So, what is 33 million? Sabihin natin 33. So, 33 million dineliver sa mayor daw ng Laguna na hindi man lamang binanggit ni Ramil Madriaga kung sinong mayor yon. At dineliver daw niya sa tauhan ng mayor, hindi rin binanggit
kung sinong tauhan ng mayor. Let's put back a little. Kung kayo, Mr. Binmar Huerte, kung kayo, Ma'am Pyra, ang magpapadala ng pera, 33 million ipapadala mo. Sino bang pipiliin mong tao na magdadala ng pera para hindi ka mabisto? Tanong yan, sabi na ba, magnanakaw si Sara Duterte. Ngayon, ipapadeliver niyang pera. Of all people, sino ang kukunin mo? Hindi ba kapatid mo? Hindi ba yung very, very close na kamag-anak mo? Hindi ka magtitiwala sa tao na hindi mo kamag-anak. Kung totoo man yun. At bakit? Sino siya para of all people sa lahat ng tao sa kay Ramil Madriaga magpapahatid ng pera? Ha? So, ganito lang. Ngayon, tapos, dahil sasabihin niya na pinatid sa kanya, 33 million, ipagkatiwala mo. Kasunod, nagkwento siya na naghatid din daw siya ng another 33 million doon sa, binanggit niya doon sa Jordan Plains Subdivision sa family, Santiago family daw. The same question. Bakit sa iyo kayo papadala? Pera, napakalaking pera yan. Paano mapaniwalaan? Ano na yan, ha? So, 33, 66 na yan. Tapos, pangatlo, 33. Pinadala doon kay attorney, kung hindi ko magmali, Leo Monsayak. Kaklase doon ni Sara Duterte sa San Sebastian College of Law. At nandun siya sa Timog, Quezon City. At meron siya doong tinatawag na bar. At nasa bar si Attorney Monsayak at pumasok daw sa gate si Ramil Madriaga at nakita niya, sige, dalhin mo na lang pera sa taas, parang ganon. Ganon lang ba kadali yun? Hindi ba kung ikaw ang papadalhan ng pera, 33 million, aalis ka doon, talagang isikreto mo yan, siguraduhin mo yun. O ano na yan, 99 million na yun. O may 33 million pa na isa, pinadala. Ay, nako. Tapos may 80 million pa. Sobra na sa 125 million. Tapos may 1 billion pa. Siya nag-drive ng Grandia. Hinatid sa SM Mall. Pagkatapos may sabiyos pa pala. O yung isa ka 33, pang-apat na 33, binigay daw dun sa ombudsman parking. Nandun para kay Attorney Ryan Kilala. Tapos kinabukasan daw yung views na ginamit niya sa pag-deliver ng 33 million ay kinabukasan nakita niya na minamaneho daw ni ng asawa ni Attorney Ryan Kilala. Ang problema, may certificate galing sa LTO, Land Transportation Office. Ito si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. na nagsasabi na walang driver's license na in-issue sa asawa ni Attorney Ryan Kilala. So kung wala, ibig sabihin, hindi marunong mag-drive. Kung hindi marunong drive, ibig sabihin, hindi totoo yung kinikwento ni Ramil Madriaga na nakita niya kinabukasan na nagmamaneho ng BIOS na dinala niya at dineliver niya sa ombudsman. Lahat po. Sino bang tao pag ikaw pinadalhan ng perang ganon, magtitiwala ka? Sa taong hindi mo kilala? At by the way, hindi mo pala kilala si Ryan Kilala, bakit kilala mo yung asawa niya? Yun pala, si Ryan Kilala ay talagang kilalang kilala ni Ramil Madriaga. Kasi si Ryan Kilala ay parang assistant din siya sa San Sebastian College of Law. At bago nung mag-take si Sara Duterte, ang pinadala ni Ryan Kilala ay si Ramil Madriaga para dumalo para sa kanya. So, yan po ang totoong kwento. And besides, hanggang yan lamang ang kwento ni Ramil Madriaga, Ma'am Pyra Lucas. At kung sabihin natin, totoo din yan. Hanggang saan ang kwento niya? Ang kwento ni Ramil Madriaga ay binigay niya una sa mayor ng Kalawan, Laguna na hindi niya binanggit ang pangalan. Ibig sabihin, napunta ba kay Inday Sara yan?
Hindi ba wala? Pangalawa, sinabi niya na dinala niya sa kay Attorney Monsayak. Kanino dinala? Kay Sara? Kay Monsayak. So walang ebidensya na napunta kay Sara. Yung isa, dinala doon sa kay Attorney Kilala. Napunta ba kay Attorney Kilala? Kilala lang. Kung totoo man yun. Pero mula kay Kilala, papunta kay Sara, wala namang sinabi kung napunta kay Sara. Kay Santiago family. Sino Santiago yun? Wala ka naman binanggit. Yan ang puntos ko po. Kahit sabihin pa natin na totoo yung sinasabi ni Ramil Madriaga tungkol kay Sara, tungkol sa confidential fund, wala siyang nabanggit na napunta kay Sara. Kundi ang binabanggit lang niya, ang kausap niya si Raymond Dante, Colonel Raymond Dante La Chica. At sino naman siya para pagkatiwalaan ni Raymond Dante La Chica ng pera? So, 33 million times 4. 4 na duffel bag eh. 30 million times 4 is 120 million. 3 million times 4 is 12 million. So 12 plus 120, 132 million na. So sobra na sa 125 million. Yan po ang aking puntos dito, Mampay. Huwag tayo magpadalos-dalos na magiging mapagmasid po tayo. I'm willing to sue, to file a case against Harry Roque. Kung gusto niyo matulungan ko kayo dyan sa kung lehitimo pinaglalaban nyo sa lupa na inaagaw dyan. I'm willing to help you. Hindi man ako naging abogado ngayon, pero yung utak ko sa pagbuo ng kaso, iyan ang hindi matatawaran. Kasi maraming abogado, wala pong utak. Pasensya na. Yung panahon pong yun, talagang mahigit 2 oras, wala pong ginawa si Inday Sara kundi mag-post para sa mga pictures, no, dun sa mga dubalo ng oath-taking. Ulitin ko po, ang ebidensya para mapaniwalaan, dapat kapanipaniwala at dapat nanggagaling sa mga tao na dapat din paniwalaan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na tiwala at ulitin ko po, kaya ko pong harapin ang kahit anong kaso na binibintang nilang land grabbing, wala nga po lang pong ebidensya. At uulitin ko po hindi ko pa nasabi ito, sinasabi nila may kaso sa ombudsman. Hanggang ngayon po, hindi ko po nakikita yung kasong yan. At ako po, bago pa itong panggigipit sa akin, ako po ay nakakuha ng ombudsman clearance. Okay. May ombudsman clearance ka pala eh. So hindi totoo yun. See? It is not what meets the eye. Yan sabi ni Joanne Bart. Hindi yan yung nakikita mo. Tumingin ka na mas malalim. Makikita mo yung katotohanan. So, hanggang dyan lang muna tayo, no? Yan lang muna ang topic kay Madriaga. Kasi para hindi tayo mapupuno. Si Chris Ver Mundo Criman. Hoy, Grace Laurio, si Dilima, totoong may kasalanan. Pero si Harry Roque pinilit nilagyan na walang kwentang kasalanan ni Bangag para mapilitan lumayo sa Pilipinas. Hindi pero po ito naiba sa Benmar Huerte, hindi po naiba ito sa drama nila ni BBM tungkol kay Saldico. Kunwari gusto nilang hulihin. Pero ang katotohanan niyan, Benmar Huerte, takot sila na dumating sa Pilipinas si Saldico at magsasalita ng katotohanan. Tapos, Lucy Catudyo, ang daming bangag na trolls dito. Ang tunay na magnanakaw, itong administrasyong ito. Michelle Montas, script ni Trililing, tama po. Galaxy, ang sinungaling ang kapatid ng magnanakaw. So, Don Tarangas, parehong mga lawyer. Low LOW. Jerry Dalagan, mas pinaniwalaan nyo pa yung kidnap o ransom kaso niyang Madriaga na yan. Mas mananiwala po ako doon sa sinasabi ng mga Marines. Tama po, totoo po yung mga Marines. Benmar Huerte, ang mga magnanakaw na politiko, hindi hawak ng pera, papasa-pasa muna pero hanggang umabot sa trusted. Wala po, mahirap po mag-trust. Ilagay mo sarili mo, Benmar Huerte, ikaw yung politiko. Mamimili ka talaga kung sinong pagpilikan mo, pagkatiwalaan. So, Anchor Channel TV, si Dilema dahil galit sa naging bobo na abogada. Piniel Lyoha,
Attorney Roque, hindi yan magsinungaling kasi professor yan sa law. Manny Wenceslao, totoo bang may mga magsasaka na inagawa ng lupa, Roque? Well, hindi ko masasagot yan kung totoo o hindi. Kahit nga si Ma'am Pyra, dapat malalaman natin yan. At bakit? Kung totoo yan, dapat nananalo na yan, Ma'am Py. Sa tagal ng issue na nangyari, 2016 pa, ano na ngayon? 10 years na. Hindi pa rin nananalo. Ibig sabihin, it's either hindi marunong lumaban ang lumaban o hindi totoo ang pinaglalaban. Bakla ang tawag kay Harry Roque, sabi ni Gris Laurio. Gayahin mo si Dilema ay hinarap ang kaso. O tama naman. I agree with that. Tinulungan ko rin si Dilema nung bandang huli. Kasi ako po nagbisto na yung abogado ng isang testigo labang kay Dilema ay kapatid ng judge. Si Emmanuel S. Benaventura ay kapatid ni Judge Romeo S. Benaventura. So, i-expose ko siya. Kaya, ayun, naparusahan ng Supreme Court si Benaventura. Mintik la chika. Kalbo na mabudol ka na naman. Kano na mo si Raymond Dante la chika. Mintik la chika. Ben Maruerte, basic cases ang sabi ng mga lawyer na walang ebidensya. Digong nyo, digonggong, impeach Inday Sara, tumboy piatos la. Asa naman po ang iyong ebidensya na binulsa ni Sara ang pera? Wala po tayong ebidensya. Yan ang problema nila eh. Kaya ginamit si Madriaga eh. Ana Bruce, DDS na pala ito. Opo, DDS na po ako ngayon dahil walang kwenta yung BBM. Saka makakakamping, mga dilaw, walang kwenta. Kakampihan pa yung mga si Marcos na magnanakaw. Orlando Lamot, Lumat pala. Huwag na kayong lumusot. Nalalaman yan. Impeachment, mahirap magpaliwanag. So na, Randy Gorospe, gamit niya ang taong bayan. Punyeta ka akla, galit na galit ka kay Roque. Hindi po, mas naniwala po ko kay Roque sa mga sinasabi ni Roque dito ngayon. Sanay na sanay mo sinungaling. Lahat naman, pati ikaw, Gregorio Babaran, sinungaling ka rin eh. Bakit? Kasi marami kang kwento rito, walang basihan. Wala. Okay, Rowel Bingson, Naimbag na Malim. Okay. Kay Kumaro, J. Marmons. Good afternoon, Dr. To. Miriam Suarez, demonyo na binayaran, sinungaling kayo ng mga Marcos. Tapos, sino pa? Si Mark Rivera. Tapos, si Gregory Babaran. Sino pa? Mampay, ayusin nyo yung kalaban nyo dyan, Mampay. Tutulungan ko kayo kung magtama lang ebidensya ninyo. Gregory Babaran, sino ba? Ben Maruerte, si Gregory Babaran ay hindi pa natulan si Madriaga pero naniwala na kagad ligasyon lamang. Abogado ka, di ba? Dalawang beses na po siya na, sinabi ko ay malamang na guilty siya. Hindi ko sinabi na guilty na nga siya talaga. Gregorio, hindi po siya hinatulan. Okay? Ben Maruerte, wala na yung kredibilidad niya si Roque. Sa tingin niyo po. Pero kahit paano may kredibilidad po siya sa akin. Roger, ang daming bayarang trolls dito. Tama po kayo. Manny Albao. Okay, Greg Babaran. Hindi po ako anti-Filipino, Greg Babaran. Hindi po ako pro-China. Ako lang po ay pro-Filipino. Ngayon, kung kakampihan, mamimili ako, sino kakampihan ko? Tingnan natin sa punto de vista. Mag-anti-China tayo. So, magiging Iran tayo. Laban, anti-US tayo. Babanatan tayo ng missile. Saan tayo pupunta? Sige nga, dapat ang style dyan ay diplomasya ang kailangan. That is diplomacy. Sino pa? Admin Domin Cobiado. Tapos, Ben Maruerte, Galaxy, Helen Baguio, Prime Sabanya, Simbahon. Ngayon paniwala kay Rocky Bakaboy. Naniwala po ako kay Rocky sa kanyang kwento gano'n. Ben Maruerte, let's go trial para malaman kung sino. Sabi na to. Sino pa? Ano pa? Si Ontor Hedge. ICC is holding senior. Wala yan. Ibang issue naman ng ICC. Hindi ICC pinatakil natin ngayon. Mamaya ICC tatapik natin.
Si Greg Babaran, si Andrea Guico watching from Bangkok, Thailand. Okay, maya pagat panapon. Greg Babaran. O Greg, ay, ayos lang. Tapos Lelaine Torrenuevo, Jess Anorjo. Niwala ka ba kay Roqueta? Naniwala pa rin po ako sa ibang mga sinasabi niya. Basta hindi naman sa lahat ng bagay. Okay, Jess Pontillas, Camel Galaxy, maya pagat panapon, Bobby Cortez, si Roque ang mas sinungaling sa opinion mo. Well, sa opinion ko po, sa issue na ito, kay Madriaga, mas totoo si Roque. Okay? Salamat po. At hanggang dyan lang tayo. Maraming salamat sa lahat. Sino pa si Pinyel Lujay? Si Grace Laurio. Sino pang iba? Ben Marverte, Jerry Talagan, si Angkar Channel TV, si Don Tarangas, Michael Munto, Lucy Catudyo, sino pa? Ben Marverte. Mampay, ayusin nyo yung trabaho nyo dyan para makatulungan kayo kung talagang sincero kayo dyan. Madali lang agawin yan kung talagang may nasa inyo ang katarungan, dapat mananalo kayo. Patungkol sa lupa, sinasabi ko. Okay, hanggang dyan lang muna. Naubos na ako sa oras.